Pag-uusapan natin is how to become a master content creator using the help of AI. Ayan. So, bakit importante na matutunan at malaman natin ng mabuti yung paggawa ng content? Ayan. So, to give you an idea, no, sa marketing or sa advertising, no, promoting any businesses, merong mainly two-way para i-promote yung product mo, yung offer natin. Number one is through content creation. Ibig sabihin, you post, nagpa-publish ka ng mga helpful content, content related about dun sa business mo, sa ino-offer natin. Pangalawa is through advertising or paid advertising. Ayan. So, alin man sa dalawa yung piliin mo doon, no? Magkakaroon ka ng resulta as long as alam mo kung paano siya ginagamit. For example, hindi mo pa alam masyado gumawa ng or first time mo magpe-paid advertising, 'di ba? Hindi pa tama yung hindi mo pa alam, hindi pa right yung expectation mo tapos paid ads ka kagad. Nagulat ka na akala mo walang bayad ang paid ads, may mga ganun kasi. May bayad po ang paid advertising. Sa content creation naman, yes, it takes time, but nire-reward ng mga social media yung mga content creator kagaya natin. You are a content creator, you're an entrepreneur promoting posting content na alam nating makaka-help dun sa target audience natin, no? So, nire-reward niya yung mga creator na consistent. Ayan, consistent and merong value and merong message yung mga pinopost. Yan. So, yun yung pag-uusapan natin, no? Napaka-importante nito, mga click partners. So, can you please type 2 on the chat kung gusto nyong matutunan yung bagong skills tonight na pagdating sa content creation. Type 2. Ayan. Ayan, 17 na tayo. Alam nyo, pinaparami ko lang tayo kaya para at least hindi sila malate, no? Sayang naman kung late yung iba nakapasok, hindi pa tayo, hindi niya nakuha yung buong training, no? So, type 2. Thank you. Ayan, sige. So, hindi naman tayo mag-i-extend, no? As much as possible, maituro ko sa iyo, no? Sa inyo, hanggang mamaya, no? Hanggang mamayang alas 12. Alas 8 lang po. So, ayan, type 2. Marami nag-type ng 2. Sige. So, to give you a context, no? Para bago tayo magsimula and maset yung right expectation. So, 2 years ago, I decided to seriously baguhin yung habit ko na dating hindi ako nag-exercise, mag-exercise na, okay? Ayan. So, ito po ako nung before. So, siguro mga less than 2 years ago. This is me before and after. Sorry, hindi po nakahubad sa kabila, no? Later na lang, no? Pero this is me before and after. So, ibig sabihin, pagdating sa skills na matututunan natin, lahat tayo magsisimula sa hindi natin alam. Lahat tayo magsisimula ng wala tayong clue. Lahat tayo magsisimula from zero. Pero alam niyo ba yung maganda, lahat ng bagay is natututunan. 'Di ba? Kagaya nito, just like building your physique, no? Kapag sa gym, no? Hindi siya mabilis. Parang yung 1 year, wala akong nakikita ng progress eh. Parang tinatamad na ako. Pero sabi ko, sige, lang, consistent lang, tuloy-tuloy lang. Yan, maging consistent thrice a week, maging consistent sa workout and discipline. So, after 1 year, 1.5 and 2 years, dun ko lang nakikita yung mga changes, no? Na mayroon pala, akala ko wala. And yung dating 1 kilometer, by the way, yung hindi po ako runner, hindi po ako tumatakbo. Pag tumakbo ko ng 1 kilometer, talagang nahihilo na po ako that time. Hihimatayin na ako. Kaya bibihira ako dati makipaglaro sa basketball kasi unang salang pa lang, papaalam na ako, bro, pahinga muna ako, parang nahihilo ako. Ayan, ganun yung dati nung hindi ako active, no? So, nung Sunday, so nag po kami, yung join po ako sa isang running community. And I decided to run for 21K. Ayan, 21K kilometers. And yung cut-off is 3 hours. So, hindi ko siya minadali, no? Hindi ko goal na matapos man yon or mag-overlap. Sakto lang. Pero exactly 3 hours, no? 2 hours, 59 minutes. Nakarating ako dun sa finish line. Hindi ako tumakbo pero focusing on my pace, no? Kumbaga yung jogging talaga. Kasi 21 kilometers. Minimum yan, mga 3 hours mo
jogging yan, no? Kapag maglalakad ka, mga 4 hours and a half, mga ganun. Pero hindi ako nakaramdam ng nahihilo, hindi ako nakaramdam ng parang babagsak na ako. Kumbaga, na-enjoy ko siya and na-enjoy ko na yung journey. So, ganun din sa content creation. Once na matutunan mo yung skills at na-enjoy mo na siya, 'di ba? Parang basic na lang sa'yo yung paggawa ng content. Nakita niyo si Click Partner Kim, Click Partner Andy, mga other Click partners natin na grabe yung content, no? Daming na nakakapanood. So yun po yung gusto kong makuha at maibigay na motivation para sa mga Click partners natin, no? Content creations is hindi siya designated sa iilang tao lang. So pwede siyang matutunan, anyone is pwede siyang matutunan, kahit sino, bata, matanda, nagsisimula or may experience na, pwede mong matutunan, ma-master at maging magaling pagdating sa content creation. Ayan, naniniwala ba kayo doon sa sinabi ko or hindi? Type nga dyan sa chat, amen. Kung naniniwala kayo doon. Ayan, sabi ni hindi man pinakabilis pero hindi rin sumuko. Amen. Ayan. Alright, good. Sige. So, na tayo? Na-proceed na tayo. So, pag-usapan natin, konting set expectation, no? Ito po yung usual na dilemma pagdating sa content creation. Na-stuck sila dito sa loop or paikot-ikot. Nag-spend ng days, hours on creating content, pero not sure siya. Hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Walang improvement and so on. Nagpo-post siya and nagpe-pray na mayroong mag-viral. Ayan, inconsistent yung results, madalas nababurn out na, ayan, nagko-quit, and still stuck doing all the thinking, no? Kumaga, na-stuck siya, kakaisip. Yun po yung dilemma. Lahat ito is pinagdaanan. Ako, pinagdaanan ko rin to. And I believe may mga part dito na pinagdadaanan natin, no? So, dapat tanggalin natin yun. Okay? Natin siya, ma-overcome. Okay? And ma-overcome mo lang yun once nalaman mo kung ano yung gagawin mo. Ayan. So, next is the content creation exercise, no? Kumaga, ano ba yung hardest na dilemma na right now na-experience ko? Just in case wala dito, kailangan alamin mo yon. Kasi hindi ka makakapag-adjust kapag hindi mo alam yung problem. Okay? Hindi ka makakapag-adjust kung ano yung problema or yung dilemma. For example, sa ginagawa natin ng content creation, bakit walang pumapansin sa content ko? Nung pala, hindi mo nilalagyan ng, wala palang hook, diba? Sobrang hina ng audio, hindi naririnig. So, yung mga simpleng bagay na yon. Example, I don't have time to create consistent. Hindi ako makapag-create ng content ng consistent, no? Baka yun yung problema. Paano siya masosolusyonan? May way, no, para masolusyonan yun. Hindi nagbibigay ng revenue or sales yung content ko. Hindi ko kaya mag-hire ng mga team para gawin yung content ko. And ako mismo yung bottleneck pagdating sa content creation. Ayan. Tinatamad ka, ayaw mo mag-shoot ng content. Diba? Kailangan alamin mo yon and then solusyonan. Ayan. Malinaw ba yon na kailangan malaman natin, kumbaga, i-accept mo sa sarili mo na dapat meron kang baguhin. Ayan. Yun yung pinaka-importante sa unang step. Kapag na-identify mo yon na ang lagi mong sinasabi na wala kang time pagdating sa pag-create ng content, ano yung gagawin mo? I believe meron po tayong time. 24 hours a day, that's enough para meron kang maalat at least 30 minutes, no? 15 minutes to an hour na time to create content. Yung iba naman na talagang basis sa other businesses, may work pa, ginagawa nila is batch content. Nag-aalat sila ng 2 hours per week, 3 hours per week, or 1 hour per week para isushoot na nila yung content nila ng maramihan and then iyon na yung content nila for the whole week. So meaning to say, 1 hour a week lang ang ininvest nila or 2 hours. Ayun yung mga solution doon. Okay? So ngayon, ito po yung skill na dapat malaman mo ngayon pa lang dahil siseryosohin mo na yung content creation. Ayoko kasi na darating yung time na excited ka na sa content creation pero hindi mo to na i-set up, hindi mo siya nagawa. So ito siya. So since Technical Tuesday tayo, may konting technical pero sobrang basic lang ng technical na to. So ang tawag dito is the voice clone. Ayan. Sabihin mo nga dyan sa chat, the voice clone. Kokopyahin mo kung paano ka magsalita.
Ayan. So, ito po kasi yung problema, no? Aware ako dito and dapat aware ka rin. AI content or yung mga AI software, no? Sounds generic, robotic, and boring po. Kapag hindi mo siya tinuruan or binigyan ng boses. Boring po. Ayan, robotic. Kaya nga AI, di ba? Artificial intelligence. So the solution, anong solution? Train AI using your own content. Ayan, train AI using your own voice. Iyon po yung pwede nating magawa. And paano mo siya magagawa? Yan. So, yun yung isi-share ko mga click partners, no? Paano natin siya gagawin. And the voice clone. Thank you. So, the process is, eto po, no? Don't worry, bibigay ko sa inyo yung slide nito tapos yung mga other material na kakailanganin nyo at the end of our training, no? Short lang to kaya pwede nyo balikan later on. May replay din tayo. So, ito yung process. Para makuha ni AI, paano ka magsalita, ganito siya. Kung nagke-create ka na ng content, siguro kahit anong content ha, hindi ko sinasabi na dapat yung content mo 1 million views, at 10,000. Kahit wala pang nanonood or ikaw pa lang yung nanonood, enough na yon para malaman ni AI kung paano ka magsalita. Ayan. So, i-export mo, i-download yung mga content mo, pwedeng video. Kapag video, by the way, take note lang, kapag video, kailangan po yung i-transcribe. Ayan. Kumbaga, ita-transcribe mo yung video mo. Marami namang tool yan. You can go to NoteGPT, ayun, pwede yun. Or kapag text format naman, yung text version, kung meron ka nun, mas maganda. Kasi gusto natin ipakuha kung paano yun sinulat yung content mo na yun. Tapos, i-upload natin siya sa isang project folder or AI knowledge ng AI. So, saan siya? Paano siya ginagawa? No? Bago tayo mag-move doon sa instructions, paano siya gagawin, bigyan ko lang kayo ng steps kung ano yung gagawin nyo. No? So, dito po, ang una nyong gagawin para ma-upload nyo yung mga content nyo is pupunta tayo sa tinatawag na ChatGPT. Ayan. Lahat naman ay pamilyar sa ChatGPT at ginagamit nyo na. Ayan. So, sino gumagamit ng ChatGPT? Lahat naman. Ayan. Okay, sige, dito ko na lang ilalagay. Ayan, kita naman, no? So, itong ChatGPT, make sure na mag-login ka, free, walang problema, pwede po itong gamitin. May makikita po kayo ditong projects. Ayan, no? Bagong skill yan. Projects. Nakikita nyo ba yung projects? Type nga dyan sa chat, project, kung nakikita. Ayan, yung sinum ko. Yes, ayun. Good. Sige, next. Make sure to log in ha, meron kayong account. Tapos, i-click nyo po ito. Plus icon. Ayun. Naklik ko na, plus icon. Balik tayo. Oops. Punta ko sa gilid. Click mo tong project. Ayan. Create project. Ayan. So, dito sa create project, ano po yung ilalagay natin dito? Ayan. Pwede mong ilagay yung pangalan mo. Pero, syempre, gusto nating yung project na to is ma-identify natin na sa iyo to. Ayan. So, example, dahil content creation nga, sabihin natin, okay, my content, okay, creation project. Ayan, example yan. Pwede mo ilagay dyan. So, lahat ng content creation na gagawin mo is nandito lang. Okay. Example, ako siguro ilalagay ko na lang dito, okay. My content creation folder. Ayan. Para specific, no? My content, lahat ng anything related pagdating sa content creation na gagawin mo is dito mo ilalagay. Ayan, pwede mo ilagay pangalan mo. Ayan. Pwede mong, it's up to you, kasi wala namang problema kung ano yung name lang naman yun. No? Importante yung ibibigay natin na instruction sa loob. So, my content creation folder. Ayan. So, lagyan natin. Click mo lang tong create. Ayan. Mapupunta na tayo dito sa ganitong itsura. Ayan. Kapag sa desktop, ganyan. Sa mobile, pwede rin po yan. No? So, makikita nyo dito, mayroong folder. Oh, ano kaya tong folder na to? Organize ka na ngayon, no? May makikita kayo ditong source. Nakita nyo itong source? Yan, dito po tayo mag-upload, no? Mamaya. Dito ako mag-upload ng mga importanteng mga documents, no? Yan. Tapos, meron din ditong project setting. Yan. So, project setting naman, pag kinilik nyo po ito, mga click partner, meron ditong lalabas na instructions. O, di ba? So, ibig sabihin, kapag ginamit mo tong folder na to, every time you request content, meron na kaagad context or meron na kaagad
description kung ano yung gagawin. Kumbaga alam na meron ng role yung AI mo. Hindi na siya magta-Taglish na or hindi na siya mag-i-English. Kasi napansin ko yun pag di ko gumagamit ng folder, nag-i-English siya. Inuutosan ko lagi mag-modern Taglish ka. Kahit sabihan mo siya, makakalimutan niya pag wala yan sa folder at walang instruction. Kasi di ba AI, dami yan eh. Pag gawa-gawa ka lang ng chat, wala siyang specific instructions. General knowledge. Ayan. So sino dito yung ngayon lang to nalaman? Can you please type 3 on the chat? Ayan. Ngayon lang. O di ba? Marami tayong click partner na matagal na nagki-AI. 1 year na. Pero ngayon lang daw nila to nalaman. So maganda dito, libre lang. At libre lang din yung training natin. Alright, sige. So, next. Ito, papakita ko sa inyo. Okay. So, paano yung gagawin natin? Nakita nyo dito, give AI instructions describing your writing style. Ibig sabihin, bigyan mo si AI ng, utusan mo si AI, i-describe mo sa kanya kung paano ka magsulat. Yun lang po yung Tagalog doon. So, ano yung itsura niyan? Ano yung itsura nito? Coach Jay, no? Paano siya gagawin, no? Siguro bibigay ko to sa inyo mamaya. So makikita nyo dito, ito po. Ayan. Ito po yung reusable na writing style guide. Yan, reusable po ito. So bibigay ko po sa inyo to. So dito, ang gagawin nyo, yung profile mo, so lalagyan mo syempre pangalan mo para kilala ka ni AI. So example, ako ay i-duplicate ko lang muna to. Ayan. So mamaya, pag nakita nyo to, ang gawin nyo lang po is make a copy. Ayan, make a copy. Para pag gumawa na kayo, sarili nyo na po. Ayan. So, demo natin na mabilisan. Si J. Gregorio. Okay. Sabihin natin, ano ba yung ginagawa mo? Ayan, entrepreneur, content creator, affiliate marketer, business owner. Ayan, okay na yan. So, industry, online business. Okay, pwede malagay affiliate. Marketing, yan. What I teach, how to start an online business, okay? Motivation, ayan. Kung ano yung mga gusto mo, personal development. Kung ano yung mga content na ginagawa mo, ayan. Marketing, tips, etc. Ayan. Okay. So, target audience, sino ba yung mga gusto natin? Example, dito may mga example naman. So, sabihin natin, ayan yung mga example. Ayan. Sige, sample na natin yan. Okay? So, language. Paano ka ba language mo ba kapag Tagalog ka, lagay mo 90%. Ayan, kapag 100% kasi Tagalog na Tagalog naman, no? Kapag gumagamit ka ng Taglish, no? Modern Taglish, mga 70-30 yan. So, ito, as is na to. Kung gusto mo pang bawasan, 70-20. 80-20. Yan. Paano ka naman magsalita? Para hindi kayo mahirapan, mga click partner, naglagay na ako ng example. So, example, friendly ka ba magsalita? Confident, practical, funny. Ayan, straightforward. So, siguro ito, practical. So, hindi naman ako masyadong funny. Inspirational, professional, encouraging. Ito. So, pili ka lang siguro mga 3 hanggang 5 or 3. Okay na yan. Okay? Writing style, describe how I normally write. Ayan. So, ito, easy to read, short sentences, ayan. Use example, simple explanation, pwede naman yan na yun, no? Pwede mo pang dagdagan or pwede mo pang bawasan. So, my favorite hooks, ayan. So, dito naglagay ako ng mga example. This is optional, pero you can use it din naman, no? Later on naman, magagamit nyo yung hook. So, for now, tanggalin natin, no? Para hindi na kayo mahirapan kung ano yung ano na yun. So, next, how I teach, ayan. Ano ito? Then, bakit ito importante? Paano gagawin? Ito sa akin po ito, example. So, gagawin ko, tanggalin ko na rin para mas simple. Writing rules. Rules lang naman to, yung mga hindi niya dapat, every content should educate, inspire, simplify, build trust, be actionable. Ayan. So, ito yung madalas kong sinasabi. Ang totoo, simple lang, isipin mo, ganito kasi yan, tandaan mo, ayan. Mostly ito naman yung sinasabi ko. So, pwede mong palitan yan. Example dito, lagay mo, yung mga sinasabi mo na madalas, no? Para alam ni AI yun. Okay. Words to avoid. Ayan. Dito maganda na ilagay mo yung mga mga words. Ayan. Ito yung mga hindi ako gumagamit nitong mga ganitong word. Ayan. So ayun, yun lang, basic lang yung goal. So ang gagawin ko, ito po yan, ika-copy ko po itong role. Ito, wag niyo na pong copy to, na yan. I-highlight niyo lang ito. Ayan. Tapos right click, copy.
Then pupunta tayo ngayon dun sa AI. So balik tayo sa AI. Ito po, nakita na nyo na ulit, no? So makikita nyo dito, mayroong instructions. Ipipaste nyo lang po dito yun. Ayan, no? Tanggalin ko na ito nga sa taas. Role. You are my personal content writer. Ayan. So meron ka ng personal content writer. Your job, ayan, is to learn. Pangalan mo, ayan, so on. Tapos, isave mo na siya. Ganun lang siya kasimple. Ayan. So, alam na niya kung paano ka magsalita. So, pag nagpagawa ka ng content sa AI, di ba? Meron na kaagad yung content. Okay, alam ko na kung ano yung type, paano ko isusulat yung request mo. Kaya po, nag-request ka, gawan mo nga ako ng post about dito sa topic na to. Then, kahit hindi ka na magsabi ng mga ganito, 70-20 Taglish, modern Taglish, and so on, alam na niya kung paano kanya re-respond. So, mas magiging mabilis na ngayon yung paggamit mo ng AI. Kumbaga yung workflow mo, yung process mo, magiging mabilis na. Ayan. Sino dito natututo? Type learning on the chat. Ayan, learning. Latecomer daw si Henry. Okay lang. May replay tayo. Don't worry. Tapos yung material, ibibigay ko sa inyo. So, yun. Ibibigay ko po yun sa inyo. Promise po. No? Ayan, learning. So, next is, di ba kanina, dapat iti-train natin siya. So, balik tayo dito sa ating slide. Oops. Ayan. This one is, pwede nyo siyang gawin, no? Later on, and yung tool na ginagamit ko, example, kung may mga nagko-content dito sa YouTube, meron pong tool na ginagamit na NoteGPT. Or sa YouTube, meron pong YouTube Transcribe, yung pinaka-text. Pero kung wala ka pang content sa YouTube, tapos ang mga content mo nasa Facebook, nakalimutan mo kung nasaan na yung transcription, or nag-create ka ng content sa YouTube, sa Facebook, nag-post ka, nag-live ka, and wala ka talagang transcription. Ano yung gagawin mo? Paano na? Gawin mo, i-open mo yung live mo, i-open mo si ChatGPT, tapos iparinig mo kay ChatGPT yung video mo. And itatranscribe na niya yung video na meron ka. I think naituro ko yun one time sa isang training natin. No? Ayan, meron bang nakaalala nun? Na si ChatGPT is pwede siyang makinig ng mga voices, and lahat ng naririnig niya is itatranscribe niya yon. Paano ka magsalita. Yan. Sino nakakaalala nun? Meron ba nakakaalala? Or wala? Yes, coach. Ayun, sige. So, basic lang yung instructions. Okay, punta tayo sa ChatGPT. Paano siya ginagawa? Para may idea kayo, mabilisan lang. Yan. So, ang gagawin nyo dito, yan, sample tayo. Ito. So, nakita nyo po itong use voice. Ito po. Yan. I-click nyo lang to. This one. Sorry. Ito pong dictate, no? Iba pala to. Voice, ito yung voice assistant. This one po yung dictate. Ayan, katabi niya to. Dictate. Kapag kinilik nyo ito, i-open nyo po yung video na na-upload nyo kung saan man, then iparinig nyo po kay AI. And habang nakikinig si AI, wag po na kayo magsasalita. Example, isang content, no? Hanap tayong content. Acne syndrome. Ito, maganda to. Meron nga kasabihan na yung acne, no? Yan, pause ko muna. Tapos ulitin ko sa umpisa. So, ang gagawin ko, i-click po itong dictate. Sabihan na yung acne, no? Pag tinuruan mo, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Narinig lang niya, pero hindi pa niya na-i-apply. Yung tunay na learning kasi is yung na-i-apply mo siya. And bonus, yung mga i-apply mo dito sa Clicknomics is na-i-apply na ng mga top link partners natin, ng mga coaches natin. So meaning, mas mataas na yung chance na nag-work siya. Iba-iba tayo ng level of action and commitment sa pinapagawa namin. Pero mas mataas yung chance na mag-work siya sa'yo kapag in-apply mo siya. So, para magkaroon ka ng resulta, para maging successful ka dito sa Clicknomics, ang isang bagay na dapat lagi mong ginagawa is yung pag-take ng consistent and massive action every single day. Kung yun yung mindset mo everyday, enjoyin mo yung process, enjoyin mo yung journey, darating yung time na magugulat ka, nandiyan na yung mga goal mo. Meron ang kasabihan na yung... Wait lang. Hindi yata siya nag-transcribe. Ayan, pero by the way, ito yon. I think need natin ang i-open ng separate. Pero yun, yung idea is ganun po. I-open nyo to, dictate, tapos ipaparinig nyo po yung videos nyo. Okay. So, hindi lang nabasa ngayon. Pero ito yung pinakamabilis. Let's say, coach, first time ko magki-create ng content, wala pa akong napopost, hindi pa ako nakakapag-live before, wala pa akong content kahit sa social media. As in, first time ko lang talaga, pero
ready akong matuto, willing akong paano ba siya gagawin. Ito yung solusyon, may solusyon tayo dyan. Nakita nyo tong dictate? Click ulit natin tong dictate, tapos magsalita ka ngayon. Hello AI, ako nga pala si J. Gregorio, and right now, naririnig mo ko ngayon, and mapapansin mo ganito ako magsalita, no? Kung paano ako magsalita, gusto ko na lahat ng mga content na gagawin natin at i-request ko sa iyo is gamitin mo kung paano ako magsalita. So nandito ako ngayon sa training sa aming community kung saan pinag-aaralan namin paano kami magiging magaling pagdating sa content creation using AI. Okay? So save natin 'to. Ayun, 'di ba? Nakita niyo 'yon? Okay, so save natin. Sige, sama na natin yan. Tapos sabihin nyo lang ganito. Save this. Ayan, uutusan nyo lang po siya. Save this. Anong tawag dito sa ginawa natin? Ang tawag dito sa ginawa natin ay yung paano ko magsalita. Yung voice mo. Okay. Save this voice for reference. Ayan. On this folder for reference. Submit mo lang siya. Okay. Nakita niyo to? Meron ditong memory updated, no? Ayun, no? Ibig sabihin, nangyari talaga, sinave niya. Done. Ito, meron pang confirmation. I've saved this as a long-term preferences for future conversation. Going forward, I'm writing the script, caption, lesson, so on. Yan. So, basta sinave na niya yon, no? Punta tayo ulit dun sa folder. Yan. So, dito tayo sa folder. Nakasave na yon, no? Don't worry. Ayan. Nandito na siya. Okay. Sino dito yung nagkaroon ng aha? Ganun lang pala kadali mag-train ng AI. Pero ang maganda, ganito po kasi mabilis ko lang siyang ginawa, parang 1 minute. I suggest 10 minutes naman po ang maximum nito. Ang gawin nyo po mamaya, makipagkwentuhan kayo kay ChatGPT. Sabihin mo na sa kanya kung yung mga pangarap mo, kwentuhan mo siya, i-motivate ka niya. Basta ang goal kasi ay makuha niya kung paano ka magsalita. In 10 minutes, ubusin mo po yung 10 minutes kahit magsalita ka, kausap yung asawa mo or nakikipagkwentuhan ka, i-activate mo yung dictate, turn on, then after 10 minutes or before, i-save mo yon, i-click mo yung stop, then matatranscribe na niya lahat ng napag-usapan nyo. Don't worry, kung ano man yung napag-usapan nyo, kay AI lang yan. Sa folder mo lang yan. Ayan. Aha, ganun pala. Sige, ayan, gagawin nyo to, no? Gawin nyo siya mamaya. So, nasusundan ba? Can you please type number 4 kung nasusundan? 4? Ayun, malinaw. Clear. Ayan na, ito na. Next na yung number 5, yung pinaka most powerful, no? So, ngayon, hindi ko siya mag-guarantee na sobrang powerful kasi nga, 1 minute lang ang binigay natin na voice context sa kanya. So, ang next na i-share ko sa inyo is yung action steps na paano ko gagawa ng content, no? So, dito na tayo. So, i-share ko sa inyo yung 10 content frameworks na pwede nyong gawin sa pag-create ng content. Iba't iba to. Ito yung pinaka best of the best content frameworks na pwede nyong simulan, okay? Or gamitin as reference. And don't worry, ibibigay ko sa inyo yung slide mamaya. So, example, dito sa framework, paano ako from the situation before to results. Example, paano ako from walang sales to daily inquiries. Kumbaga before and after, yun yung ibig sabihin. No? Paano ako nakapag-for good? No? Na dating OFW na ngayon, meron ng sariling online business. So, to give you a context. So, tawag din is before and after. Parang ganon, no? Okay, so marami pa to, 10 siya, bibilisan ko lang, tapos try natin yung isa. Number 2, inaral ko yung mga successful na tao. Ito yung napansin kong pare-pareho silang ginagawa. Okay, so example, inaral ko yung mga top online entrepreneur. Ito ang isang habit na pare-pareho sila. Ayan. Pinanood ko yung 100 successful content creators. Ito yung napansin ko. Di ba? Ilang buwan kong inobserbahan yung mga top affiliates. Ito pala yung common pattern na meron sila. Ayan. So, pag ito na yung content framework na ginamit natin mamaya, no? Tingnan natin yung ibibigay niya. Ituturo ko rin sa inyo how to write, no? Don't worry. So, next natin, number 3. Ito, skip na lang natin. Yan. Okay, number 5. Bago ka mag-decide, basahin mo muna ito. Example, bago ka mag-quit sa work mo, basahin mo muna ito. Or, panoorin mo muna ito kung video siya. Kung written naman siya, syempre, babasahin. Bago ka gumastos or bumili ng mga online course, yan, pakinggan mo ito. Bago ka sumubok ng mga bagong strategy or bago ka sumubok ng bagong business, kailangan mo itong mapakinggan. Ayan.
to give you a context, yung framework. Okay, yan. Ito naman, mga pagkakamaling sana hindi ko ginawa. Sample, 7 pagkakamaling sana hindi ko ginawa noong nagsisimula ako. Ano kaya yun? Yung 7 pagkakamali na yun. Ayan. Kung maibabalik ko lang ang oras. Ayun, grabe naman yun. So, people love learning from mistakes. Kasi gusto ng tao yun. No? Ayaw ng tao na laging naririnig sa'yo, success lang. Maganda talaga na sinishare mo kung ano yung mistakes, yung failure. Napakagandang framework yung pagdating sa content creation. Relatable content ang tawag doon, no? So, ito, pampito, ang katotohanan walang gustong pag-usapan tungkol sa topic. Ayan. So, example natin, ang katotohanan walang gustong sabihin tungkol sa online business. And ang totoong tungkol sa motivation. Ayan. And so on. 8, ang dami ko nang sinubukan pero ito lang pala ang effective. Ayan, sakto to kahit sa product, no? So, pwede nyo gamitin. Ang dami ko nang tinry na supplement. Dito lang ako nakatulog. Di ba? Keep calm. Pwede mong gamitin yon. Pwede siya, in general, pwede siya sa business, pwede siya sa product. Yan. Ano siya, kumbaga, magagamit mo siya kahit saan. Ano yung focus mo. Number 9, okay. Ito ay isang tool na hindi na kayang mabuhay nang wala ka. Grabe to, no? Ayan. People love recommendations. So, kung isa lang, ang pwede kong i-recommend, ito na yun. Ano kaya yun? Number 10, lahat ng natutunan ko sa topic sa loob ng oras na to or time. Example, lahat ng natutunan ko ng 10 taon sa pagnenegosyo. Lahat ng natutunan ko bilang content creator or affiliate marketer or business owner. Lahat ng natutunan ko matapos mag-fail ng paulit-ulit. Ayan. So, dun sa share ko sa inyo na framework, no, ituturo ko naman sa inyo how you can use it, paano kayo magsusulat sa AI. So, sige nga, type anong number yung pinakagusto nyo. Ayan. Kung naalala nyo, kung nag-sync in sa inyo yung mga example, anong number? Sige, go ahead, type. Kung ano yung pinakamarami, yun yung gagamitin natin. Ituturo ko sa inyo, i-demo ko. Go. Number 5, number 8 and 9. Sige, isa lang po. Type na. Sige, para makapili na tayo. Number 7, 9, 8, 4. Sige. Dapat pala may poll tayo, no? Pero matagal pa yun para gawin yung poll. Sige, type nyo na lang dyan and ako na bahala. I-anticipate yung pinakamarami. I think number... Okay. 8? 5. Okay, 5. Ayan, maganda to. Sige. Bago ka mag-quit sa trabaho, bago ka gumastos, bago ka sumubok ng bagong strategy, or bago ka magsimula ng business, kumbaga, may context na tayo, no? Sige, bago ka mag-decide, basahin mo muna ito. Pwede rin yun. So, ganito. Punta tayo sa AI. Ito po yung AI. Balik tayo sa AI kanina, yung ginagamit natin. Tapos, wag mong gagawin na i-click tong new chat. Nakita nyo po ito, new chat? Ayan. Pag nasa folder ka na, nandito lang po yung mga folder mo as a project. Dapat punta ka dito sa My Content Creation folder. And start here. Dito po kayo mag-chat sa loob. Hindi ito sa new chat. Kasi mapupunta siya sa general, no? Sa public. So, dito ka sa loob ng folder mo. Okay. Tapos, ang gagawin natin is yung content framework na bago ka mag-decide, basahin mo muna to. Example, ito yung content framework, no? Bago ka mag-decide, okay, basahin mo muna ito. Tama? Ito yung framework. Lagyan mo siya ng framework. Yan. Bago ka mag-decide, basahin mo muna ito. So ngayon, ito yung framework, ito yung topic. Okay, topic ay, yan na, lagyan natin ng topic. So, dun kanina, bago ka, ayan, sakto, yun na lang din, bago ka mag-quit sa work mo, okay, sa work mo, okay, pakinggan mo ito. Ayan. Ngayon, meron ka ng framework, meron ka ng topic, what's next? Yan, 3 po yun. FTS. Can you please type din sa chat yung FTS? Next is the structure. Paano yung pagkakasulat? Kasi yung voice, meron na. Hindi mo na kailangang iutos yon. Pero yung pagkakasunod-sunod, paano yung itsura niya? Meron ba siyang hook or wala? Ayan. And I think naituro naman natin yon yung last week, no? Naalala nyo yung hook, story, and offer. Pwede natin gamitin yon. Hook, story, and offer. Structure, ayan. Let's say, structure natin is, konting advance natin ng konti. So, ang structure is ito. Number 1, merong hook. Okay?
Number 2, merong story. Number 3 is merong hook, story, and bago yung offer is pay up. Ayan. Number 4 is call to action to engage the video. Okay, so assuming natin na video to or content. So, let's say video siya. Hook, story, pay up, and call to action. Okay. So, ngayon, framework, ito yung topic. So, gagawa na siya ngayon ng content based dito sa structure na binigay mo. Coach, paano yung gagawin niya? Okay, so dito, additional no, na pwede nyong gawin na ako madalas ginagawa ko para, example, ang content mo is gusto mo lang 1 minute. So, sabihin mo sa kanya na 1 minute lang. Okay, yun yung mga additional. Kasi sa voice, hindi na natin doon dinetail kung ilang minutes ba yung mga content mo. Kasi yung content is nagbabago-bago naman yan. Meron kang content na 1 minute lang, 2 minutes, meron kang 10 minutes, 30. So, lalagay mo lagi dito sa dulo is ideal duration is, example, Reels, mga 3 minutes lang siguro. Ayan, 3 minutes na content. Yun lang. Tapos, isasubmit mo na siya. Okay? Bago ka mag-quit sa work mo, pakinggan mo muna ito. Ito yung hook. Bago ka mag-resign, bago mo isubmit yung resignation letter mo, pakinggan mo muna ito. Kasi baka ang iniisip mong problema, hindi naman talaga worth mo. At baka, kapag nag-quit ka ngayon, madadala mo lang din ang parehong problema sa susunod na trabaho mo. Story. May nakausap akong isang tao. Sabi niya, pagod na siya sa work, stress na stress, feeling na hindi siya masaya. Kaya ang solusyon na nasa isip niya, mag-resign. Pero tinanong ko siya, kapag nag-resign ka, anong plano pagkatapos? Tumahimik siya. Ayan, wala pa pala, wala pang ipon. Yan, wala pang bagong source of income. Wala pang malinaw na direksyon. So, nakikita niyo ba kung paano magsulat si AI ngayon? Hindi na siya yung generic, robotic, at English. Di ba? Si Coach Jay na po, based on my voice, paano ko magsalita. And ang maganda, konti pa lang po ang binibigay natin, lalo na pag marami, 10 minutes yung usapan nyo. Pay up, ang totoo. Ayan, may malaking difference ang pag-quit dahil may plan A. Ang pag-quit dahil nakakapagod lang, kung may business ka, nang kumikita, kung may emergency fund ka, may malinaw kang next step, and so on. Then, call to action. Ikaw naman, kung bibigyan ka ng pagkakataon, magre-resign ka na ba sa work mo ngayon? No? ang goal kasi ng call to action natin, since content siya, is to engage. Okay? So kaya ang patanong dito, nabanggit din to ni Coach Nel kahapon, na best CTA is, pagdating sa content, is engaging. Ang goal mo is mag-engage. Don't add link sa simula. Kung intentional na kailangan link, go. Pero kung hindi naman, better to change your call to action na mag-engage sila dun sa content para magkaroon ng tinatawag na engagement. And the more engagement on Facebook content or sa amang social media, nagkakaroon niya ng traction na nire-recommend ka ngayon sa mas maraming tao. Kasi ang daming nagko-comment, 'di ba? Yung mga content ka na maraming comment, bigla ang dami agad ng views. Iyon po yung sekreto. Shinare ko na sa inyo. Ayan. Comment mo lang sa baba. Curious akong malaman kung nasaan ka ngayon sa journey mo. Ayan. Maganda ba? Maganda ba yung resulta? 3 minutes lang to. Meron ka ng content, 'di ba? Ayan, nakalagay dito around 3 minutes lang. Tapos Itong malupit mga click partners, oh. Here's the script of your natural J. Gregorio voice. Conversational, story-driven, simple Taglish, and built around one core lesson, around 3 minutes. Yun. Diba? Meron na siyang magandang results. At hindi ka na mahihirapan ngayon kakapag make it Taglish. Hindi mo na kailangan gawin yon. Ayan. So, ayun po yung ating kumbaga yung pinaka gusto kong i-share sa inyo mga click partners. And I hope na marami kayong nakuhang actionable steps na pwede nyo ma-apply in a daily basis pagdating sa pag-create ng content. Kasi content creation is the future, mga click partners. Tanggapin na natin yan. Kung hindi ka mag-create ng content, ano yung other options? You can do paid ads. No, kung malaki yung mo. Malaki yung limit, no, sa simula. Pero maganda na kung meron ka mang pang-ads ngayon, good. Sabayan mo pa siya ng content creation. Much better 'yon para i-amplify ngayon
ng content mo, yung ads mo. Kumbaga win-win. Alright? So, wag kayong ma-demotivate kahit hindi ka pa nakakapag-ads ngayon. It's okay. Start creating content and doing content creation in a daily basis. Ayan. So, yun yung pinaka-goal mo. Challenge yourself in the next 100 days, no? Challenge mo yung sarili mo na at least makapag-post ka ng isang content. No? Kung kaya mong video, better. Much better yun. 1 minute video a day using this framework na pinag-usapan natin. Pili ka na lang sa 10 araw, iba-iba. Next 10 days, iba naman ulit. I-loop mo lang yung topic framework. Ayan, ibibigay ko po sa inyo.